So, good morning, good afternoon, and good evening, no, kung nasan ka man ngayon na nanonood or nakikinig. So, I hope, no, na may matututunan ka ngayon and then hopefully na may apply mo ito, no, sa sarili mo. No, kasi napakaganda talaga ito. So, bago tayo magsimula, let's put ourselves in the holy presence of God through Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. No? So, Lord, today I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today I open myself to the abundance of your universe. Use me as a channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hand. In Jesus' name, amen. So about the speaker, no? By the way, I'm Michael Montesino po. Dati, isa lang po akong company driver, no? Sa Babin Builders Enterprises, no? Naka-base po ako ngayon dito sa Cebu. No? And then, nag-join po ako dito sa IMG last February 2020. No? And then ngayon, isa na po ako sa mga marketing directors and then also a financial educator po dito sa company. So, welcome to IMG Membership Orientation. No, IMG where innovation meets inspiration. So, International Marketing Group. No? So, ano ba itong International Marketing Group? We are the one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines. We assist people who want to help themselves achieve financial security through financial education and building a proper financial foundation. So, we have established partnerships with the biggest companies in the financial industry. No? So, si IMG rin po, isa rin po siyang brokerage company. No? We have been able to help thousands of associates take advantages of the IMG opportunity with a flexible time, commitment, and schedule. So, we have also a proven system that helps you build a successful business. So, dito rin meron din po tayong proven system na talagang makakatulong sa'yo makabuild ng successful business. No? A global campaign for financial education. 30M by 30 financial literacy campaign because we believe financial education isn't an option. No? It's a necessity. International Marketing Group is committed to educating and empowering 30 million families by year 2030. No? So, ngayon po, ikaw po ngayon na nanonood or nakikinig, isa ka na po dito, no, sa 30 million families na na-educate ng IMG. No? So, ito po yung mga financial centers natin. Dito sa Pilipinas is yung main financial center natin is nasa Kings Court 1, Makati. And then sa The World Center, no, Makati Financial Center. And then dito sa Visayas, no, nasa JY Square Mall, Cebu. And then we have also in Mindanao, no, Cagayan, Davao. But mayroon din po tayo sa abroad, no, sa ibang bansa. Sa Paris, sa Barcelona, Milan, London, Hong Kong, Italy, Singapore, and marami pa po. So, dito po, meron po kami nitong dalawang libro, no, kung saan ito yung mag-guide sa atin or talagang napakalaking tulong, no, sa atin na maintindihan natin or malaman natin ang financial education, no? Kung paano ba natin manage ng tama yung pera natin, paano ba tayo makabuild ng strong financial foundation. Itong The Secret to Saving and Building Your Future. And then,
itong Financial Foundation Educational Program Workbook. No? So, kasi sa buhay natin, no, meron kasi tayong mga tinatawag na challenging future. No? So, ito yung mga challenging future natin. No? Large number of Filipinos will face increasing challenges in 4 major areas. So, ito po yung una, no? Uncertain labor market. Automation and powerful software continue to replace more and more workers. Manufacturing jobs are moving overseas to cut costs. No? So, ngayon, dahil dito sa automation and powerful software, no, yung mga trabaho na nagagawa lang dati ng tao is ngayon, no, meron ng mga machine na gumagawa nito. Diba? So, halimbawa na lang itong kiosk, no? Kung saan dati, ito yung trabaho ng teller, cashier, no? Kung saan ito tayo magbabayad ng mga bills, diba? So, ngayon, nandito na itong kiosk kung saan do-it-yourself na siya. So, dito na tayo magbabayad ng bills, ano bang tawag dyan, no? Mag-bring ng load or kung ano-ano pa, no? Do it yourself na. And then also yung mga welding, yung nakikita nyo, yung welding machine dyan, no? So, tayo ngayon yung trabaho na ginagawa natin ngayon. Ano na lang kung sa future natin is mapapalitan na yun ng mga machine na yung mga trabaho natin. So, paano na lang tayo? So, saan tayo pupunta? Ano na lang ang gagawin natin, di ba? So, dapat paghandaan natin yan, no, sa future natin kasi hindi natin alam, di ba? Mas mabuti lang paghandaan natin. And then, the second is low savings and high debt. No? Have a major impact on retirement. Many people have to work beyond 65 years of age just to survive. So, ngayon, no, bata ka pa, gusto mo ba na hanggang pagtanda mo is magtatrabaho ka pa rin kasi wala kang ipon, tapos meron ka pang mga utang na binabayaran. Gusto mo ba ng ganyan? No? Hanggang sa pagtanda mo, kailangan mo magtrabaho kasi nga, nung bata ka pa, hindi ka nag-ipon, no? Tapos marami ka pang utang. No? So dapat, ngayon pa lang, habang bata pa tayo, is dapat paghandaan na natin yung magiging future na pagtanda natin is meron tayong savings, and then dapat yung utang natin talaga, no, dapat wala na tayong utang, no? Kasi ang maganda niyan, pagtanda natin, hindi na natin kailangan magtrabaho kasi pagdating ng example ng retirement age natin, diba? So no need na natin na magtrabaho, no? Kasi nakapag-ipon tayo, no? Tapos wala na tayong, yung mga utang natin is nabayaran natin. No? Napakaganda niyan. No? And then, number 3 is the high cost of education, as well as lack of preparation for college planning will hurt the younger generation. No? So, mapapansin nyo rin o makikita nyo rin na marami ang mga kabataan na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. No? Kasi hindi na paghandaan ng kanilang mga magulang. No? So ikaw ngayon, no, na nakikinig, kung meron ka mang anak or wala ka pang anak, kung magiging, kung lahat naman ng mga magulang, di ba? Lahat ng mga magulang walang ibang hangad sa kanilang mga anak, hindi magkaroon ng magandang kinabukasan, no? Makatapos ng kanilang pag-aaral, no, para sa future nila, hindi sila maghirap, magkaroon sila ng magandang trabaho, diba? So yun naman talaga ang mga pangarap nating mga magulang. So dapat pa lang, no, ngayon paghandaan na natin yung pang-education ng anak natin, no? Kasi halimbawa na lang kung yung anak mo ngayon is bata pa. So every 7 years yung tuition fee ng college, no, yung pang-college lang is every 7 years nag-i-increase yun. No? So, paano na lang kung yung anak mo ngayon bata pa, no? So, ilang 7 years pa ba yung lalakbay niya bago siya makatungtong ng college, no? And then sa college, hindi lang yan isang take lang, or let's say magti-take pa yan ng ng course, di ba? So,
talagang dapat mo yang paghandaan yung pang-education ng anak mo. No? And then, number 4 is increasing cost of living. Make many people have difficulty in saving money for their future needs. No? And when the needs arises, like emergency repair, illness, tuition, no, etc., their only option is debt. So, ayun makikita rin natin, no? Ang pagmahal ng mga bilihin, 'di ba? So dahil 'yan sa effect ng inflation rate, no? So ito example na lang, no? Yung larawan na nakikita nyo, yung 1,000 pesos natin before is napakalaki pa ng value niyan, 'di ba? Yung 1,000 pesos mo dati kung mag-grocery ka, so kaya mo bang punuin yung isang push cart, no, ng 1,000 pesos mo? But ngayon, no, yung 1,000 pesos mo is napakaliit na lang ng value niyan. No? So siguro ang mabibili na lang ng 1,000 pesos mo is baka dalawang supot na lang, di ba? So dapat natin yang paghandaan. No? So paano ba natin yan paghandaan? Control your future. No? Your future is not in the hands of your employer, your union, or your government. It is neither in the hands of your bank or your broker. So wala sa kanila yung future mo. No? The future is in your hands. So nasa yung mga kamay. No? Ikaw mismo ang may hawak ng future mo. So paano ba natin mapaghandaan yung challenging future natin? No? Una, make money. So paano ka ba gumagawa ng pera? Halimbawa ngayon, may trabaho ka. No? So you make money. No? Kasi nag-earn ka. No? Pero hindi lang dapat, no? Hindi lang dapat na nagtatrabaho ka ngayon, nagtatrabaho. No? Nag-earn ka nga ng pera, but ginagamit mo naman yung pera mo para, for example, yung sahod mo, gastos dito, gastos doon, no? So, hindi rin dapat. Dapat rin save money. Ito yung pangalawa. Dapat rin may maitatabi ka, no? May itinatabi ka para sa future mo, no? Kasi kaya nga tayo may tinatawag na control your future, di ba? Para sa future natin na ngayon kung naghihirap tayo ngayon, no? Nagtatrabaho tayo ng maigi para maka-earn. So dapat rin i-discipline natin yung sarili natin na magkaroon tayo ng savings. Diba? So, yung pangatlo rin, no? Habang nagtatrabaho ngayon, nagsisavings ka, no? Dapat rin yung pera mo rin is gagawin mo dyan is yung pera mo na magtatrabaho rin siya para sa'yo. No? So, hindi lang dapat na ikaw lang ang nagtatrabaho para magkapera. Gawin mo, magtrabaho ka para magkapera. Yung pera mo, patatrabahoin mo rin para sa'yo para mag-earn din siya ng pera. But, para sa'yo yun, di ba? So, napakaganda no kung ma-accumulate mo yung money mo. And then also, protektahan natin yung money natin. Sabi ko nga, wag lang dapat na kung saan-saan lang natin, no? Ginagamit yung pera natin, no? Kasi ngayon sa buhay, talagang napakahirap. No? Napakahirap maghanap ng pera. Kaya dapat din natin yung protektahan, no? Be your own money manager and understand how money works and make money works for you, no? Kasi nga sabi nga dito, no, sa book natin, no, sa likod ng book, financial education is not just for the wealthy, no? It's for everyone, no? So para sa ating lahat ang financial education, no? Hindi lang 'yan para sa mga mayayaman, no? So you can build up a strong financial foundation. No? Paano ba natin i-build yung strong financial foundation natin? Like building a house, you must build it from the ground up, no? So hello, record. So
Yung iba kasi, no, ang akala nila is meron na silang savings, meron na silang investment is para na strong na yung financial condition nila, no? At hindi nila alam is meron pa palang mga kulang, no? Napakahina pa pala ng financial condition nila, no? So ano ba ang dapat, no, yung let's say pinakapundasyon ng financial condition natin, no? So dapat pala meron tayong proper healthcare, no? So ano ba ang kahalagahan ng proper healthcare? Halaga talaga ng proper healthcare para sa atin, no? Bakit? Kasi ngayon, halimbawa ngayon nagtatrabaho ka para nagtatrabaho ka ng maigi, no? Para may may mapakain ka sa pamilya mo, no? May pang-savings ka, may pang-investment ka. So, paano na lang, no? Kasi tayong mga tao, walang tao ang hindi nagkakasakit, di ba? So, paano na lang kung nagkasakit ka, no? Ano yung gagamitin mo kung magkasakit ka, na ospital ka? No? Paano ka pa makapagtrabaho, di ba? So, kapag halimbawa na ospital tayo, so ano yung magagamit natin? Yung savings natin, yung investment natin, mawi-withdraw natin yun, no? Kapag wala tayong proper healthcare. So, wala na naman, magbaback to zero na naman tayo. Paano kung wala tayong savings and investment? So, ano yung magiging pambayad natin sa ospital? Diba? So, there is a possibility na pwede tayong mangutang paano para may pambayad tayo. So dapat yun yung pinakauna, no? Habang nagtatrabaho ka ngayon, dapat protektado ka, no? Ikaw mismo protektado, meron kang proper healthcare. And then the second is life protection, no? Napakahalaga ng life protection para sa atin, no? Kasi halimbawa na lang, ngayon ikaw yung breadwinner. Ikaw yung breadwinner ng family mo. Ikaw yung nagtatagoy sa kanila, bumubuhay sa kanila. Sa'yo sila umaasa. No? So, paano na lang kung wala kang life protection? Kasi hindi naman talaga natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. No? Halimbawa na lang kung nawala tayo. So, paano na lang ang pamilya natin na maiiwan? Diba? So, dapat we have a life protection na kumbaga kung sakali, no, na may mangyari sa atin, mawala man tayo ng maaga, may maiiwan tayo para sa pamilya natin na hindi sila maghihirap kahit mawala man tayo, hindi sila magbaback to zero. No? Makapagpatuloy sila. No? Kasi napaghandaan natin, meron tayong life protection. And then yung pangatlo is yung debt management. No? So, meron kasi yung dalawang types ng utang. No? Una, yung tinatawag natin na good debt, no? Which is yung nangutang ka para yung inilagay mo sa investment, no? Good debt ang tawag doon kasi meron yung return, no? And then yung bad debt naman is yung nangutang ka lang para ipinang shopping mo lang, no? Punta ka lang ng mall, winaldas-waldas mo lang yung pera, no? Yan yung tawag na bad debt. So dapat rin natin maintindihan yan, no? Hindi lang tayo basta-basta na umutang, no? Kasi napakaganda rin isipin na kung tayo wala tayong utang, no? Kasi yung utang talaga is kapag meron tayong isa talaga yan sa sakit ng ulo, no? Lalo na kapag nagwi-wave na si Judith, no? Diba? So, dapat natin i-manage yung utang natin, no? Yung mga loans natin. So, yung pang-apat is yung have an emergency fund. No? So, ano bang kahalagaan ng emergency fund sa atin? Halimbawa na lang itong pandemic ngayon na nangyari sa atin, no? Itong yung halos buong mundo yung biglang nag-lockdown, di ba? So, maraming ang mga tao na hindi nakapaghanda, no? Wala silang emergency fund. So, anong nangyari? Sa government sila umaasa. Yung iba nga is nagrereklamo pa kasi hindi sila natulungan ng government, no? So, hindi kasi kaya ko sinabi na lesson learned na natin ito kasi hindi pa kasi natin alam, no, kung ano pa ang
possible na mangyayari sa ating in our future, no? So dapat ngayon pa lang, no, na paghandaan na natin. Dapat meron tayong emergency fund na kumbaga just in case of emergency na meron tayong magagamit agad-agad, no? Dapat meron tayong emergency fund na good for 3 to 6 months, no? Halimbawa na yan kapag example na rin kung nawalan ka ng trabaho, di ba? So dapat meron kang emergency fund. Kasi ilagay natin sa punto na nawalan ka ng trabaho, no? So hindi naman pwede na habang naghahanap ka pa ng ibang trabaho, hindi ka muna kakain, no? Yung mga needs natin, no? Yan lang example natin, yung mga needs natin. So dapat talaga na meron tayong emergency fund. And then yung panghuli is yung build up savings and investment. So nasa panghuli na yung savings and investment. Bakit? Kasi kapag meron ka na nitong apat sa baba, no, meron ka ng proper healthcare, meron ka ng life protection, na-manage mo na yung mga utang mo, yung mga loans mo, nabayaran mo na yan, meron ka ng emergency fund, is yung savings and investment mo is safe na yan. No? Hindi mo na yun magagalaw. No? Para sa future mo na talaga yan. Yan yung matatawag na strong financial foundation. So, here is the X-curve concept. No? Ito yung i-apply natin talaga sa sarili natin. No? Itong green line, ito yung tinatawag na money line natin. Ito yung red line naman, ito yung responsibility line. No? So, habang bata pa kasi tayo, no? Napakababa pa ng money natin. Let's say, sabihin na natin, wala pa tayong gaanong savings, no? And then, napakataas pa ng responsibility natin or responsibilidad, di ba? So, dapat maintindihan natin, no? Or malaman natin, no, ang tamang paraan na pagtanda natin, magkaroon tayo ng malaking savings and then magiging less yung responsibility natin or bababa yung responsibilidad natin, no? Kasi ngayon, habang bata pa kasi tayo, kaya wala tayong gaanong savings, no? Kasi meron tayong mga halimbawa na lang yung mga needs natin, no? Yung food, yung shelter, clothing, education, health, debts, loans, no? Na binabayaran natin. Yan yung mga responsibilidad natin, di ba? At syempre, diyan natin yung kinukuha sa active income natin, no? Nagtatrabaho tayo para magkapera, para may magagamit tayo sa mga pang-araw-araw natin, no? Kaya dapat ngayon, i-discipline natin yung sarili natin na kahit konti lang, no? Kahit konti-konti lang na may maitatabi tayo para pagtanda natin yung magkaroon tayo ng malaking savings, no? Kasi itong mga example lang itong daily needs natin, no? Habang nabubuhay kasi tayo is forever na kasi yan. No? Kaya dapat ngayon pa lang, no, i-display natin yung sarili natin na pagtanda natin magkaroon tayo ng tinatawag na passive income, no? Pag-retire natin, no? Kasi yung pera naman natin ang magtatrabaho para sa atin, no? Kasi sabi ko nga, forever na yung responsibility natin habang nabubuhay tayo, no? And sa buhay natin, meron tayong dalawang if na talagang possible na mangyayari sa atin, no? Una, what if you died too soon, no? Pangalawa is what if you live too long? What if you died too soon is you have to protect your family. Dapat meron kang instant money, life insurance, or income replacement, no? And then, what if you live too long? So, protect yourself. Dapat meron kang investment, no? Living on interest, no? Ito yung ginatawag na passive income natin. So, here is the example of the compounding interest, the rule of 72. So, ito yung ginagawa na or let's say, kung paano ba natin, no, patatrabahuin yung pera natin, no? So, we have 3 example scenarios dito.
si investor number 1, no? At the age of 29, nag-invest siya or nag-save siya ng 100,000 sa interest rate, no, na per percent, no? So 72 divided by 4 equals 18. No? So every 18 years, nag-interest or nagdo-double yung money niya. So pagdating niya ng age of 65, yung 100,000 niya is naging 400,000, no? So si investor 2 naman, no? Nag-invest o nag-save siya sa interest rate na 8%. So 72 divided by 8 equals 9. So every 9 years, nagdo-double or nag-interest yung money niya. So same age and same amount sila. But pagdating investor 2 ng age of 65, naging 1.6 yung money niya. So mas malaki pa, no, kay investor 1. So si investor 3 naman is nakakita siya ng mas malaki pa kay 4 kay 8. No? Doon siya nagsisave or nag-invest kay 12%. No? So 72 divided by 12 equals 6. So every 6 years, nagdo-double or nag-i-interest yung pera ni investor 3. No? So same age and same amount silang tatlo na nagsimula na mag-invest or mag-save, mag-savings, no? But si investor 3, pagdating niya ng age of 65, naging 6.4 million, no? Yung money niya. So, ngayon, tatanungin kita, no? Saan mo ba gustong mag-invest or saan ka ba nag-i-invest ngayon or nagsisave? Ito sa 4, ito sa 8, or dito sa 12. No? So, syempre, kung ako ang tatanungin, no, syempre, kung alam naman natin kung saan yung maganda, syempre, doon tayo, di ba? So, kahit naman ako siguro dito sa 12%, di ba? So, do you know about savings and investment? Do you know how mutual fund works? Do you realize that the interest in saving accounts is currently too low to offset inflation and taxes? That you are most likely losing money every day? No, people will face increasing problem. People will face the problem of living a long life without adequate income. No? So, isang halimbawa na lang, no? Kung nag-save ka sa bangko, no, ng 100,000, no? Effect siya ng inflation, no? Yung binigay ng bank sa'yo na interest rate is sa ngayon nasa 0.25 tayo, no? So, yung 100,000 mo plus 0.25 per annum, so magiging 100,250 yan. No? So, babawasan yan ng withholding tax na 20%. No? So, mababawasan niya ng 50. So, magiging 100,200 na lang siya. No? And then, babawasan pa yan ng inflation. No? So, yung 100,200 mo magiging, yung inflation natin ngayon is nasa 5%. No? So, value niyan after a years, hindi na yan aabot ng 100,000. No? Nasa mga, I think, lugi ka niya ng 4,800. No? So, yan yung dapat nating maintindihan. No? So, dito natin patatrabahuin yung pera natin. No? Itong mutual fund or itong direct stocks. So, ano ba yung mutual fund and direct stocks? No? So, siguro merong familiar na dito and meron ding hindi pa. No? So, ano ba kaibahan nila? No? Actually, pareha lang naman silang investment, but dito sa mutual fund kasi is kung saan dito kung halimbawa meron kang bagong sasakyan na binili, no? Dito sa mutual fund is meron kang driver na mamamaneho ng sasakyan mo, no? Kung saan pasahero ka lang, no? Kumbaga dito sa mutual fund is meron tayong tinatawag na mga fund managers, which is sila yung mga expert, no? About stock market, no? About investment. No? And dito naman sa direct stocks is
ikaw mismo kung sa sasakyan mo, ikaw mismo yung driver ng sasakyan mo, no? Ikaw mismo yung mama-manage ng sarili mong portfolio or sarili mong investment, no? So paano na lang kung hindi ka marunong, no? Hindi ka marunong mag-drive ng sasakyan mo, ano ang possible na mangyayari sa sasakyan mo? So siguro mababangga ka, di ba? So dapat kung hindi pa natin alam, no, mas mabuti na mayroong mga expert, no, na magma-manage na lang para sa atin. No? So dito yan naka-invest yung pera natin. Diyan magtatrabaho yung pera natin sa mga companies na yan, no? Sa Jollibee, sa SM, sa Ayala, no? Nandyan yung pera natin na invest natin sa mutual fund. So ito yung mga mutual fund partners natin. Nandyan si Soldivo Fund, si Atram, FAMI, PhilAm Asset, si PhilEquity, Sun Life, no? For as low as 1,000 pesos to 5,000, you can start investing in mutual fund. No? So, kung gusto mo naman na mag-direct stocks, no? Partner din natin dito si MyTrade. So, do you know about long-term care? No? Do you know that the lifetime income of a long-term care can provide you with income as long as you live? No, ang sagot yan is yes. No? Long-term care to provide your health care when you retire or when you stop working, someone to take care of you when you get old. No? How comfortable is your healthcare situation after age 60? Depends on the decision you make today. No? Do you expect the government or your children to take care of you if you live too long? So, kung na tayo mag-expect, no, na yung government natin is mag-take care sa atin yan if we live too long. No? So, huwag na rin tayong umasa, no, sa mga anak natin. No? Huwag na nating iasa yung sarili natin na pagtanda natin is halimbawa na lang yung mga anak natin, no? Pagtanda natin is meron na rin silang mga sariling pamilya niyan, no? So, dapat kung alam natin kung paano natin paghandaan yung magiging future natin na pagtanda natin na hindi natin kailangan iasa yung sarili natin na kahit kanino, no? Bakit hindi na lang natin paghandaan ngayon or gagawin ngayon, no? So, what if I could tell you about a product that provides, no, complete solution to your three major financial needs, no? Itong Kaiser Ultimate Health Builder. So ito na yung sagot, no? Provides total solution to your healthcare, investment, insurance needs, at 3-in-1 products na siya. No? So nandito yung sagot, no? Sa question natin kanina na what if you died too soon? Who will take care of your family? Andiyan na yung life insurance or your instant money. And then what if you live too long? Solution is investment and long-term care. Money working for you. No? Three major financial needs to complete your financial picture. No? Number one is investment to generate continuing income for you when you retire, letting money work for you. No? Number two is income protection or life insurance. No? Ibibigay sa atin yan ni Kaiser. To protect your family if you die too soon, life insurance protection can help you replace your income, help finance your children's education, pay estate tax, pay debts, no, etc. instantly. Life insurance is instant money po siya. No? Para sa pamilya natin yan na may maiiwan tayo. No? And then yung healthcare naman para sa atin. No? Kasi nabanggit ko nga kanina, no? To provide your healthcare when you retire or when you stop working, someone to take care of you when you get old. So, 3-in-1, no? Siya na yung magkukomplete sa order of priority natin, no? Si Kaiser. No? Yung healthcare natin, yung pinaka-foundation natin. And then yung income protection para sa pamilya natin. And then also yung investment, no? Talagang mabibuild na natin yung strong financial foundation natin kasi ibibigay na sa atin yan ng Kaiser, no? And then
Also, si Kaiser lang po dito sa Pilipinas ang nag-iisang nag-o-offer, no, ng long-term care dito sa Pilipinas. No? So here is the example of the Kaiser Ultimate Health Builder. Example, ako, no, at the age of 22, nag-start na akong mag-savings nung umuha ako ng Kaiser plan. No? At yung plan na kinuha ko is yung K100. Yung installment amount ko is 58,821. Mode of payment ko is annual. But meron po tayong choices ng mode of payment. No? So, this is only an example lang po. So, halimbawa, nag-start ako mag-save at the age of 22. At the age of 29, nag-stop na akong mag-savings or magbayad, no? At total of 7 years. No? Naghintay na lang ako ng 13 years, no? A total of 20 years lahat. So, pagdating ko ng age of 42, no? Dito sa 7 years, no? 7 years na yun, ang nabayan ko sa 7 years, sa loob ng 7 years is 411,000 lang. But pagdating ko ng age of 42, naging 1.1 million yung pera ko. No? So sa edad natin na yan, medyo malakas pa tayo niyan eh, di ba? So kaya pa natin magtrabaho. So hindi ko muna, no, halimbawa, hindi ko muna ginalaw yung pera ko. No? Nayaan ko pa siya na mas lumaki pa siya. No? So pagdating ko ng age 60, naging 6.4 million yung pera ko. So siguro naman sa ganyan, no, pagdating natin ng age 60, meron tayong ganyang halaga. So siguro hindi natin kailangan i-asa yung sarili natin. No, na kahit kanino, hindi na siguro tayo magiging pabigat. Diba? And then, we have also benefits, no, na makukuha natin kay Kaiser. No? 10 benefits po yan. No? Yung annual physical examination, dental benefits, no, bunot, cleaning, pasta, waiver of installment due to death, credit life. No? And then yung iba po. No? So napakaganda talaga, no, na mapaghandaan natin or malaman natin. No? Malaman natin kung paano ba natin paghandaan yung future natin na hindi na tayo magiging pabigat, no? or ma-secure natin ba na dapat protected tayo, di ba? So dapat talaga natin or let's say kailangan talaga natin ito, no? So a new world of possibilities, no? From do-it-yourself, home improvement to self-booking, travel, shopping on eBay and Amazon, and being a member of Costco or SNR membership are learning how to get better deals and save more money on products and services. No? So, gaya ng malaking tindahan dito sa Pilipinas, no? Yung Costco or SNR, diba, nag-o-offer sila sa atin ng membership kung saan kapag member tayo sa kanila, kapag bumili tayo sa tindahan nila, makakuha tayo ng benefits or discount. No? So dito rin sa IMG is a new concept in the financial industry that assists people who want to help themselves and building their financial foundation. No? Thousands and thousands of people from all walks of life across the globe have benefited from international marketing group. So ito yung benefit na makukuha natin or yung maaari nating ibibigay, no, ni IMG sa atin. Get educated on all aspects of personal finance. No? Have access to hundreds of financial products and services. Receive training and support to manage their money. Save money on various products and services. No? Earn commissions by sharing their know-how with customers in this fast-growing financial industry. So dito rin, while nag-build ka ng solid financial foundation mo, no, inaaral mo yung investment, yung stock market, no? Dito rin pwede ka rin maka-earn ng commissions by sharing, no? The other people na gusto mo rin matulungan na sila rin ma-educate rin sila, no? Na malaman din nila ang tamang pag-build ng strong financial foundation, no? Paano nila makontrol yung future nila.
no? So, kung paano yan, no, na maka-earn ka ng commission, pwede kang i-message mo lang yung tao na nag-invite sa'yo, no? Or you can direct contact, no, sa mga or sa akin, no? Pwede kang mag-message sa akin. So, ito po yung mga top membership benefits natin. No? Number 1 is free ebook, no? Makaka-receive ka nitong free ebook, no? Yung tao na nag-invite sa'yo, bigyan mo lang siya ng email, full name at saka contact number, no? Or may ibibigay siya sa iyo na link, no? Mag-subscribe ka lang doon tapos makakuha ka na nitong free ebook natin. And then ito ay financial workbook natin sa benefit number 2, no? Don't let money control you, sabi nga ng bro. So, benefit number 3, 4, 5, 6, 7, no? Financial workshop. Kapag member ka dito sa IMG, so ito talaga yung unang-una na matututunan mo dito or ituturo namin sa iyo, no? Workshop 1, increase cash flow debt management. Workshop 2, building a strong financial foundation, proper protection. Workshop 3, building wealth asset accumulation. Workshop 4, retirement planning and wealth preservation. And then workshop 5, building a business in the financial industry. So ito talaga napakalaking tulong talaga nito sa atin, no? So benefit number 8, no, financial checkup. Stay financially healthy with IMG's exclusive financial checkup. So dito rin meron din tayong mga financial checkup, no? Kasi kapag tayong mga tao nagkakasakit, no, pumunta tayo sa clinic, magpapa-check up tayo, resetahan tayo ng gamot, no? Iinom lang tayo ng gamot para mawala yung sakit natin. So paano naman kapag yung bulsa natin na nagkasakit? No? Paiinumin rin ba natin ng gamot, di ba? So siguro hindi naman, no? So dito meron tayong free financial checkup. And then benefit number 9, Associate Financial Planner Certification Program, exclusive members price, no? And then benefit number 10, free gift, no? Kapag nag-member ka ngayon, no? Meron kang free 100,000 free personal accident insurance, no? And then benefit number 11, pay one-time membership fee of 500 pesos for fidelity, no? Isang beses ka lang pong magbabayad ng 500 pesos and then cover ka na po ng 50,000 sa Fidelity Life, no? And then benefit number 12, IMG Vision Care, no? Free IMG and Kaiser frames, no? So makakatanggap ka po ng free frames, no, sa De Los Reyes Optical, no? 2 pares po 'yan every year, no? Libre mo po 'yang makukuha kapag member ka. And then benefit number 13, free unlimited consultations for members, no? And then benefit number 14, discounted medical services for members and their immediate family. And then dito sa benefit number 15, no? All new members become automatic mutual fund investor. As a new IMG member, you are entitled to 1,000 pesos initial investment in IMG Stoldivo Strategic Growth Fund. So automatic na po magiging investor kapag may member ka ng IMG. So, access, benefit number 16, healthcare products and services, no? So, kapag gusto mo lang mag-avail ng Kaiser natin, no? Meron po tayong access niyan sa long-term care, senior care, and then yung short-term care. And then, benefit number 17, no? Life insurance exclusive to IMG members, no? So, meron din tayong access kay Most 18, ERA, and then kay Everest Memorial. So, benefit number 18, exclusive to IMG members, free investment seminars, no? So, pag member ka dito, meron tayong mga free investment seminars and then mutual fund at zero entry fee. So, andyan yung mga partners natin na nabanggit ko kanina, no? And then sa benefit number 19, kung gusto mo naman, yung sinabi ko kanina, gusto mo mag-direct trading, no? We have also access to stock online trading platform with free investment guidance and analysis and updates, no? Kay MyTrade, no? So, meron tayong access dyan. Benefit number 20, access to ozone therapy at members price.
And then benefit number 21, partnership with the Palawan Express pera padala, no? Special rate, exclusive to all ING members. So partner din natin dyan, si Palawan Express, no? Discounts, no? Save money on your non-life insurance, no? So makakasave ka rin sa non-life insurance mo, no? Sa car insurance, travel insurance, fire insurance, personal accident, bond, marine, cargo, no? So yung mga partner natin dito, si Mapfre, si Malayan, Charter, QBE, mga standard, Pioneer, and then si UCP BGen, no? And then so, sa benefit number 23 naman, members discount from real estate, no? Kung gusto mo nang kumuha ng condominium, no? Meron tayong discount, no? Meron kang discount na makukuha kapag member ka. So, partner natin dito si SMDC, si Ayala Land, and then si DMCI. No? Benefit number 24, special discounts on memorial lots and interment packages sa Heaven of Infinity Memorial Garden. No? And then, benefit number 25, 26, 27, and 28, discounts on our special courses. Kapag member ka ng IMG, kung gusto mo mag-avail nitong special courses natin, meron ka pong discount na makukuha. No? So, services, benefit number 29 sa Everest Memorial Services. The first 24/7 Memorial Concord Services in the Philippines. No? And then benefit number 30, Asset Preservation Service. No? Protect your asset by creating your own corporation by IMAX. No? And then benefit number 31, no? Itong IMG Auto Program natin. Kapag member ka ng IMG and then gusto mong kumuha ng sasakyan, no? Get a huge savings and personalized assistance and enjoy a hassle-free car purchase experience, no? And then meron ka na rin yang discounts na makukuha. So benefit number 32, rewards, be in the financial industry. So dito sa IMG, pwede ka maka-own ng business, no? Own your business, become a financial educator, own your time. Meron tayong online system, help families, and then achieve the income you want, no? And then also become debt-free, no? So benefit number 33, travel the world, no? So napakaganda talaga ito, no? By vacations, cruises, and conventions. So si IMG rin po is pwede ka po makapag-travel, no? Around the world by attending conventions, no? So dito sa isang taon po is 3 beses po tayong may conventions, no? Isang beses dito sa Pilipinas and then 2 beses sa abroad. So pwede ka po makapag-travel, no? And then benefit number 34, world-class recognition, no? Halimbawa dito kapag marami ka ng taong natulungan, no, na-educate about financial education, so pwede ka pong makatanggap nitong ring, itong pin, watch, or itong sasakyan, no? Libre po yan na ibibigay sa atin ni IMG. And then benefit number 35, free HMO coverage for MDs, SMDs, and executives. So kapag naging MD ka dito or marketing director, meron ka pong free short-term care or HMO sa Kaiser. No? So, one-stop shop na po siya, ang IMG. So, you as a member, kung gusto mo ng healthcare, nandiyan na po. Life insurance, gusto mo ng investment, gusto mo ng real estate, general insurance, allied financial services. Nandiyan na po lahat ng kailangan natin. No? So, kapag nag-member ka po, meron ka pong matatanggap na code and password, no? Kung saan yan yung gagamitin mo para makapag-login ka, no? Sa ating members page or yung portal natin. No? So, ito po yung itsura ng portal natin kung saan dito po makikita lahat ng access mo as a member. No? Nandyan na po yung investment mo sa Soldivo Fund, yung Fidelity Life, and Everest, Manila Bankers, yung Vision Care, yung Kaiser Mountain, yung Domini Tool, kung saan ito yung nag-guide talaga sa atin. No? Nandito na lahat. No? Hawak-hawak lang natin, no? Yung access natin as a member. You can log in anytime, anywhere na gusto mo. No? Nasa cellphone mo lang yan. I-download mo lang yung app ng members page ng IMG. So, pwede ka nang mag-login once you are a member. No? So, turning point stories. No? Ito po yung mga tao na naging successful na po dito sa
IMG, no? Pwede nyo pong tingnan yung iba't ibang kwento ng kanilang mga buhay sa YouTube. No? I-search nyo lang po yung IMG Turning Point Story. No? Nandito po si Ma'am Jessica Estorrio, si Sir Dr. Jaime Lorenzo, si Ma'am Marian Traya, no? Yan po yung mga tao na naging successful na dito. And then yung mga millionaire ring earner natin, no? Si Ma'am Jessica, si Dr. Melchi de la Peña, si Ma'am Marian Traya, si Sir Dave Vallejos, no? Yan po yung mga naging millionaire dito sa IMG o naging successful na talaga. How to start, no? Para ba magsimula? Pay one-time membership fee lang po, no? Isang beses ka lang magbabayad ng membership fee and then lifetime ka na pong member ng IMG. So ito po yung mga accredited banks natin, no? Kung gusto mo na magsimula ngayon, no? So diyan po direct to the company po 'yan, no? So bago po tayo matapos, no, mag-iwan muna ako ng isang kasabihan. Sabi dito ni Bill Gates, if you're born poor, it's not your mistake. No? But if you die poor, it is your mistake. So, once again, thank you so much. To God be all the glory. Salamat po sa iyong pakikinig. No? I hope na may natututunan ka ngayon and then hopefully na i-apply mo yan sa sarili mo kung ano mang natuklasan o natutunan mo ngayon. So, again, this is Michael Montesino and then thank you po.